Nag-viral sa social media ang video ng isang vlogger kung saan makikita ang pangungontrata ng isang taxi driver mula sa NAIA. Sa ngayon, mahigit 300 reklamo na raw ang natanggap ng mga otoridad laban sa mga white-metered taxi na sobra-sobra raw maningil o kaya hindi gumagamit ng metro. Pinag-iisipan tuloy na i-ban ang mga ito sa NAIA. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, sa ngayon banned na sa pagpasok sa NAIA yung mga taxi units na nasangkot na sa mga di umano'y pananamantala sa mga pasahero doon. Pero dahil nga dyan sa mga panibagong insidente ay pinag-iisipin nga na NAIA na magkaroon ng total ban sa lahat ng white metered taxi dyan sa NAIA, lalo't pat marami naman daw mga alternatives. You have to start the meter. Yes. Yeah, start the meter, Kuya. How about Ate 500? No, I'm not gonna do this with you. Ang viral video na ito ng Philam vlogger na si Hailey Dasovich kung saan kinokontrata siya ng isang taxi driver mula sa NAIA ang dahilan kung bakit ininspeksyon ang mga white taxi ng Manila International Airport Authority kanina. Inobserbahan kung nagbibigay ba ng dispatcher ang dispatch slip na ito sa mga pasahero. Nakasaad dito ang pangalan ng pasahero, taxi driver at mga numero kung saan pwedeng tumawag kapag may reklamo. Ang isang kopya nito dapat naiiwan sa dispatcher. Binalaan ng MIAA ang mga taxi drivers. Lalo ngayon magpipeak season. Dahil pagka nalaman ko meron pa uli at napatunayan na nangungontrata, idadamay ko kayo lahat. Hindi na ako magpapapasok dito. Ayon sa MIAA, simula July 2016 hanggang ngayong buwan, umabot na sa 336 na reklamo sa white taxis ang natanggap nila. Overpricing at hindi paggamit ng metro ang karaniwang sumbong. Kanina, isang British foreigner na nakapila para kumuha ng taxi ang nagkwento kung paano rin sila nabiktima ng isang taxi driver sa NAIA. He said he put the meter on and then he drove a few minutes and we were saying, put the meter on, please put the meter on, and he was refusing, saying, I'll give you a cheaper price than the meter. Pay only what's on the meter. Yeah. Don't allow them to overcharge you. Let us know if they do that. Ang iba namang taxi driver, gumagamit man daw ng metro, diretsahan naman kung makademand ng dagdag. Basta plus 50 po kayo, ganun. Plus 40, ganun. Katulad ng katid kanina sa amin, plus 50, hindi. 20 lang dagdag namin. Pinag-aaralan na ngayon ang posibleng total ban ng white metered taxi sa lahat ng terminal ng NAIA. Kung mahihirapan at sasama naman ang imahe ng ating paliparan at ating bansa dahil itong mga buwisit na to, talagang mga pasaway pa, maapektuhan tayo, hindi na namin papayagan. Pakiusap naman ng ilang taxi drivers na nakapila sa NAIA. Sana naman, kung sino lang nagkamali, siya lang po yung parusahan. Kasi malaking bagay rin sa amin na nakapasok kami rito. Bukod sa pagbabantay sa mga taxi, pinaghahandaan na rin ng MIAA ang seguridad at traffic scheme sa lugar dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Pero Jessica, ayon sa MIAA, hindi naman daw nila lahat ang mga taxi drivers, dahil meron pa rin naman daw talagang matitino, pero sadyang medyo glaring daw yung pagkakasunod-sunod nga ng mga insidente dahilan para nakakahiya daw para sa mga foreigners, pati na rin sa ating mga kababayan. At paalala lang po, yung ng LTFRB, hindi lang sa NAIA bawal yung pagmemetro at saka pag yung dagdag presyo, bawal po yan sa lahat ng uri ng taxi. Jessica? JP, parang wala lang kadala-dala yung ilang mga taxi driver, no? Kasi, di ba, with competition from Uber, from Grab, nirereklamo nila na babawasan na daw sila ng pasahero. Pero pag tinanong mo mga pasahero, mas gusto nila yung mga TNVS kasi mas mapagkakatiwalaan daw itong mga to kaysa yung mga isnabero na taxi, yung mga humihingi nga ng dagdag. Parang hindi pa rin natuto yung ilang mga taxi driver sa ganitong nangyayari na nga sa kanilang kabuhayan. Meron pa rin, no? Although mahirap nga namang lahatin, meron pa rin yung mga gumagawa ng hindi maganda. Yun nga, Jessica, kaya nga kumbaga parang pinopromote ng MIAA sa mga pasahero na lalo ngayon Semana Santa, maraming darating, napakarami raw choices. Nandyan nga yung mga TNVS, may mga booth nga yan sa bawat terminal. Bukod doon, meron din pang mga tinatawag na coupon taxi kung saan parang fixed na yung price sa bawat destinasyon. So very competitive daw talaga, kaya talagang very, kumbaga diretsahan din talaga yung warning ng MIAA kanina, itong si GM Monreal, parang ang dating, walang mawawala sa amin, sa inyo maraming mawawala kapag hindi daw sila tumino.
Pero syempre, hindi naman sinasabi ng mga taxi drivers na nakausap natin, hindi naman, wag naman daw lahatin, Jessica. Pero ito bang mga white metered taxi na nakakapasok ng NAIA, are they organized? Kasi baka pwedeng sila mismo ang magpulis ng kanilang mga ranggo laban dito sa mga hindi gumagawa ng tama, no? Kasi dyan sila nasisira lahat-lahat pare-pareho eh. They're not organized. Tinanong natin, Jessica, kung meron bang samahan ng mga, kumbaga parang asosasyon ng mga white meter taxi sa NAIA or any terminal. Wala raw ganon. Although may monitor yung pagpasok ng mga yan at binabantayan nga yung mga nauna ng may violation. So walang ganong klaseng system para magkaroon ng asosasyon. Although yung mga metered taxi na airport taxi, yun yung mga may association. Pero yun, maging yun, Jessica, hindi rin naman perfect na maituturing dahil matatandaan natin ng mga nakaraang buwan o taon. May mga reports din na di umano isangkot din yung ilang airport meter taxi sa panloloko. Pero yun ay hindi naman daw sinasabing, kumbaga parang isolated cases lang, Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.